What's up sa inyo mga kapony? Magre-review tayo. Exactly 2 months nung nakuha namin to si Pony. And then exactly 2,000 kilometers na siya ngayon ang kanyang mileage na nagamit. Ngayon, i-review naman natin yung mga napansin natin kay Pony, pros and cons for today. Na tayo dito sa may Calamba. Let's take time to appreciate the interior of the Bastion Pony. And this is the console. Kung tawag din dyan console, the console na. Tapos yung likod niya, yan siya. So may bag na dun sa likod, sa storage trunk. Ito yung certificate. May certificate pa. Hindi ko nababasa, Chinese eh. China. So anyway. And then yeah, parang kung tatlo lang kayo, apat lang kayo sa pamilya, this is more than enough para makapagbiyahe-biyahe kayo. Yung pinto, isang dangkal ko, isang ano ko ata to eh. Basta laki niya oh. Ang laki ng pinto. Tapos yan, mamaya magsasakay tayo ng dalawang bata, isang matanda, tsaka isang baby. So dito naman yung misis ko. So tingnan natin. We had a 30 kilometer range. So 67% na lang siya. Kagandahan dito kay Pony, yan, may airbag na rin siya. At ito yung mga controls niya. So ito yung bali drive, neutral, reverse lang naman siya. Tapos AC, yan, kung gusto yung buhayin compressor, lakasan, hinaan, nandito lang yan. Yung power ng fan, tapos kung saan yung recirculation nito or kung ano man yung tawag dito, pwede nyo paikutin yung hangin. Yan, nawawala siya dito sa vents, nililipat siya sa paa. So ayan. So usually yan lang naman ang settings dyan. And yung radyo, ayan, mukha siyang Nintendo or Game Boy. Ayan. So wala lang din pala siya dito yung glove box. So nandito siya, yung pinaka-panel na to. Tanggalin natin yan, pwede natin lagay dyan. Okay, may mga bili tayo, mga papeles na andyan na. And then park muna natin. So 67% pa naman siya. So gamitin muna natin hanggang 20 or 30, then tsaka natin siya i-charge. Okay? Para sa ilaw, yan. Parang kita nyo eh. Ayan, masikip kasi. Yan, to. So meron siya ditong mileage, tsaka TPS, tire pressure sensor. Tsaka ito yung eco mode niya or sports mode. So pag pinindot nyo yung eco mode, sports mode, yan, pag nagdilaw siya, nagiging sports. So mas matulin siya. So pag eco mode, ganyan lang naman. Okay, so ayan na. Ito yung likuran. So yung headroom, maluwag pa naman. Ayan, may isa pang cellphone sa ulo ko. Ayan yung headroom. And then naglagay din kami nito. At gumagana siya. Kasi dito ay mayroong saksakan sa likod. Para maging outlet para sa mga ganyan. Okay, ano pa? Nakamatings, free matings yan. So sobrang luwag niya. Kasi wala nga ditong center console. Pwede kong bumuka-buka ka kung gusto mo. Yan, meron itong pagkain. Ano pa? Aircon, malamig. Likod, medyo maluwag. Kasi yung mga bata. Oh, para ka naka-captain seats. Yan, captain seats. Tapos, ang bigat ng pinto niya. So, baba na tayo. Baba na tayo. Ito yung susi niya. Ayun o, mabigat. Mabigat. Buksan natin yung pinto. Yan, isarado natin siya. Ito yung pinto niyan, laki oh. Kasi para makapasok yung nasa likod. Then, pakinggan niyo yung bigat ng pinto niya. O, diba? Ang bigat niya. Isa pa. Bigat. Bigat yung pinto niya. So, ganun din dito sa kabila. Kunin natin tong isa. Pagkain. Bababa natin itong pagkain. Okay. Tapos, bagsak ulit natin. Ganun siya kabigat. Pag bigat yung pintuan, hindi siya magaan. So, ayan si Bastion Pony. Nakita ko may nagbibideo sa amin kanina sa SLEX. So, ganyan lang siya kaliit. Yung pinto, mas malaki pa. Mas mahaba pa ata sa katawan. Or kalahati na ng katawan. Mga guys, balikan namin kayo
Review namin to pagka nagamit na namin muli. Yun lang muna. Nakasakay kami sa Bastion Pony. May tatlong matatanda sa likod, dalawang batang medyo matanda, tsaka siyang baby. Tapos meron dito sa harap, passenger yung asawa ko, tsaka ako driver. And ito, pauwi kami ng Kalamba. Kalamba pa rin naman to, pero kayang-kaya naman ng sasakyan. Yan. Tulin siya. Pagka city car, ito talaga. Pag sa city ka lang, okay na to. Tapos may gamit pa pala kami naka-store doon sa maliit na trunk. Layo na eh. Dito. Guys, nakakuha na rin kami ng RFID. Para may RFID na to. Ayan o, dito sa Auto Sweep. Ito kami sa kilometer 44. Magandaan dito, meron siyang lagayan ng ayan, mga cards. Medyo may lalagay mga cards mo. Dito may lalagay mga cards mo. Okay. Uwi na tayo ng Kalamba. May bibili pa tayo sa Wilcon tsaka sa SM. Kagaya nito, nasa SLEX kami. Nagme-maintain kami at around 80 km per hour. Sobrang stable niya kahit medyo maliit siya. Lalo na kung kumpleto yung sakay. Ayan, maluwag pa siya dito. Ito Pag- Kuya Igso, ito dream house ni Daddy. Oh. Alin dyan? Tama ba? Oo, mga ganun. Pagka... Ito gusto ko Kuya Igso. Yan, ganyang bahay yun. Pang-Amerikano. Pag tiniko mo yung tuhod mo, sakto lang yan, tukod siya. Oh, may security guard sa bahay, no? Pero pagka ganyan kaluwag, maluwag naman siya yung legroom niya. May mga gamit dyan, oh. Tatlo kami. Papakambyo ko. Game na. Likod naman eh. Ito naman yung exterior niya. May apat na maliit na gulong, 12 inch. Kanyang headlight mukhang mata ng kabayo. Yung charging port nasa unahan. Yung sa likod may isang trunk, bukasan. Sa likod, kitang-kita nyo yung kanyang ilaw, dalawa. Although ito, right side lang yung merong reverse light. Sa trunk naman, pag binaba nyo yung upuan sa likod, ganito karami ang pwede nyong ilagay. Meron siyang reserve tire, and then mga gamit. Na kami sa may Santa Rosa. Makdo muna kami, magmamakdo. Magpa-parking. Makdo muna tayo, makdo. Tulog ang bata eh. BYD Santa Rosa. May adapter. Adapter lang. Dito tayo, BYD. Ito DC, ito AC. So AC tayo nag-charge.